Merong isang tanong dito, mga kapatid, na naipangako rin po natin na ating ipaglilingkod po ito. Mula kay Jamie Monteverde. Sabi niya, gandang gabi Brother Johnson at Brother Gomer. Meron po bang progress sa ating tungkol sa 24 elders? Salamat po. Siguro ang gusto niya sabihin ay meron ba tayong panibagong interpretation dito o nag-progress ba yung ating interpretation tungkol sa 24 elders? Aminin ho natin mga kapatid, meron pong ilang mga preacher ng international or local na preacher na pagdating sa 24 elders ay meron pong iba't ibang explanation. Anyways, ito po kasi ay tinatawag dating peripheral doctrine. Hindi po ito core doctrine o wala po ito sa fundamental beliefs. So, hindi po ito issue tungkol sa truth na pinanghawakan natin. Ay regardless maniwala kung anong paniniwala mo dyan, ay wala akong problema. Pero, nasa side kami ni Brother Gomer sa explanation mula po sa Bible commentary. At sa Spirit of Prophecy, ay meron pong pahayag tungkol po sa 24 elders. Ganito po kasi ang nakasulat, mga kapatid, sa ating Bible commentary. Ayan, mismong pinicturan ko itong Bible commentary sa volume 6. Meron po nakikita ko dyan, led captivity captive. Ayan. So, ganito po ang nilalaman ng Bible commentary. Para mas malaki, ito po yung nilagay natin. Lead captivity captive. Here, doubtless meaning, lead captive a host of captive foes of Israel's king. Yung pong reference nito ay nasa Bible Commentary Volume 6, page 1022. Ang sabi po rito sa ating tinatawag na standard reference na ginagamit po natin, sabi dito, here, it may be understood as referring to those held captive by death who were raised with Christ at His resurrection. Yung pong Matthew chapter 27, 51 to 53, at mababasa rin po natin sa Ellen White 184, 189, Desire of Ages 786. The chain of death had been broken. The captives of Satan had been captured by the power of Christ. So, kapag binasa po natin yung Desire of Ages, mga kapatid, ay ganito ang nakasulat. Ayan, ay ito muna. EW84 ang nakasulat po dito. When he arose, a victor over death and grave, while the earth was reeling and the glory of heaven shone around the sacred spot, many of the righteous dead, obedient to his call, came forth as witnesses that he had risen. Those favored, risen saints came forth glorified. They were chosen and holy ones of every age, from creation down even to the days of Christ. Thus, while the Jewish leaders were seeking to conceal the fact of Christ's resurrection, God chose to bring up a company from their graves to testify that Jesus had risen and to declare His glory. Dito naman sa, makikita ko ninyo mga kapatid, ay may binabang ito rito na may mga namatay. Dun sa Matthew 27, yung mga namatay tapos nabuhay, na sabi rito ay kasama ng Panginoon nung sumakyat sa langit. Sabi po dito sa Desire of Ages, as Christ arose, He brought from the grave a multitude of captives. The earthquake of His death had rent open their graves, and when He arose, they came forth with Him. They were those who had been co-laborer with God, and who at the cost of their lives had borne testimony to the truth. Now they were two witnesses for Him who had risen them from the dead. Ngayon, ito yung nakalagay doon sa ginamit na reference sa ating Bible commentary. Pag binalikan mo natin ang ating Bible commentary, ang nakadugtong doon sa binasa po natin kanina ay ito, 4 and 20 elders. So, ibig sabihin yung sagot ng ating commentary, yung binabanggit doon sa Desire of Ages at sa Ellen G. White ay
yung dinala at nabuhay nung mamatay ang ating Panginoon, pagkatapos ay dinala niyang bihag punta sa langit, 24 elders. This scene is reminiscent of the Septuagint of Isaiah 24:23. The Lord shall reign, and before the elders He shall be glorified. The fact that the elders here portrayed are clothed in white garments which may be symbolic of righteousness. Ayan daw. So pagpapatuloy po ito ng ating komentary. And have on their heads crown Stephanoi, emblems of victory, had led some to suggest that they present redeemed men. Ayun, no? One interpretation understand the description of the heavenly throne in chapter 4 and chapter 5 to be fixed that at a time before the event symbolized by the seventh seal begin to take place. On this basis, if the 24 elders are human beings, it follows that they must be men already in heaven in John's day. Adventists have often identified them with the saints who arose from their graves at the time of Christ's resurrection. So, ayon. Kaya yung 24 elders ay tinitingnan sapagkat ito naman ay mga tao na mga tinubos. Ang ibig pong sabihin po nito, kasi mayroon silang mga damit ng puti at may korona, nang ibig sabihin ay Stephanos o nagtagumpay, ay malaki po ang tsansa na ito nga po yung mga nabuhay doon sa Mateo 27, 52 at 53. Sabi po dito, since that is a group known to have already been resurrected, the main resurrection is still future. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, it is certain therefore that the presence of human beings in heaven cannot be taken as evidence that the resurrection of all the redeemed must precede the events portrayed in the seal. So, sabi rito, another interpretation compares the 24 elders with 24 corps of the Levitical priesthood as the priest ministered before God in the heavenly sanctuary. So John sees 24 elders ministering in the heavenly sanctuary. Tapos another suggestion is that the 24 elders symbolize Israel in its fullest sense. Revelation 7:4, 2 elders from each tribe, one symbolizing literal Israel, God's people before the cross, and the other spiritual Israel. The Christian church, God's people since the cross, thus they may be linked to the 12 patriarchs and the 12 apostles. This view would emphasize the symbolic character of these figures instead of making them out to the literal saints now in heaven. So ayan po, hindi tayo umalis po doon sa Seventh-day Adventist Bible Commentary. At lastly, doon sa dulo, here it may be understood as referring to those held captive by death who were raised with Christ at His resurrection. Ayan yung mga verses. The chain of death had been broken. The captive of Satan had been captured by the power of Christ. Umabot na tayo sa volume 7, Bible Commentary, pages 767 hanggang 768. So ito po yung ng ating kinuha ko yung Bible Commentary, tapos yung sinundan natin yung reference tungkol sa Spirit of Prophecy. So dyan po tayo nanghahawakan, mga kapatid. Anyways, kung mayroon pong ibang interpretation ay choice mo nila yan, mga kapatid. Brother Gomer? Tama, Brother Johnson. At saka yun na nga, yung sinasabi po natin, Brother Johnson, bagamat hindi po talaga natin matitiyak kung sino po itong mga ito, ay kung halimbawa man na hindi natin matiyak, ay ito naman po ay walang kinalaman sa yung pagiging dapat natin sa ating Panginoon, no? Kaya yung mga suggestion na ibinigay, Brother Johnson, tatlo yun eh. Una, ayun nga, yung mga maaring yung mga nakasama ng ating Panginoon nung siya ay namatay, ay mayroong mga nabuhay na maguli sa Mateo sa 27, at yun yung maaari na bumubuo doon sa 24 elders. Kasi nga, biblically speaking, ay wala naman talagang sinabi kung sino talaga yung mga yon, Brother Johnson. Okay.